Okay, tayo umawit sa Panginoon. Good morning, good afternoon, at good evening naman sa mga lugar. Praise the Lord, glory to God. Okay, thanks God. Tayo umawit sa Panginoon. Awitin natin yung He Lives. Song number 33, He Lives. Praise the Lord. Okay? Thanks God. He lives. Jesus lives. The first stanza, ready, sing. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His Son of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him is always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me, although life's not away. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blasts. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me, although life's far away. He lives, salvation to impart. Amen. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. And the last. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me, although life's not away. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Let us pray. Almighty God, our loving Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat po sa buhay at sa lakas. Pagpalaan niyo po ang salita mo na mahayag at pagpalaan niyo po ang makikinig ng iyong salita online at on-site at Holy Spirit, kayo po ang gumabay sa amin. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang at kayo po ang manguna sa amin. Sa iyo po lahat, Heavenly Father, ang glory, honor at power, pasalamat. Gabayin mo po kami, Banal na Espiritu, mga iyong lingkod na gamitin. Pagpalaan niyo rin po ang mga anak mo at ang mga pastors, evangelists, missionary, nagpapayag ng salita, ang mga tapat sa inyo, gabayin niyo po sila at pagpalaan. Pagpalaan niyo po ang bawat mga anak mo na sa panambahan ngayon, online, on-site. Kayo po ang mag-glorify sa pangalan ng Lord Jesus. Amen. Mark chapter 2, verse 13 hanggang 17. Mark chapter 2. Verse 13 hanggang 17. Okay, tindog palihog, basahin natin ng sabay-sabay. Mark chapter 2 verse 13. Read, begin. And he went forth again by the seaside, and all the multitude resorted unto him, and he taught them. And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus, sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass that as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples, for there were many, and they followed him. And when the scribes and Pharisees
saw him eat with publicans and sinners. They said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Let us pray. Almighty God, our loving Father, thank you sa Word of God. Holy Spirit, gabayan po kami. Help me also as I preach Thy Word. Forgive our sins. Thank you po sa mga blessings spiritual na matanggap namin online at on-site. Sa iyo ang lahat ng glory, honor, power. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong umaga, March 28, 2021, Following Jesus. Following Jesus. So Mark chapter 2 verse 13, And he went forth again by the seaside, and all the multitude resorted unto him, and he taught them. Kaya ang paboritong lugar ni Lord Jesus, favorite venue, ay itong sa seaside. Ito ay sa Capernaum, sa Galilee. When he ministered to them, teaching, healing of all their diseases and others. Si Lord Jesus, no church building, no vehicles, no tricycle, no motorcycle, no Pajero, no Innova, no jeep, no bus, no private jet. Just wagon, kadilakad lang. Yan si Lord Jesus. Focus only on people's souls, sa kaluluwa ng tao. Yan nakapokus si Jesus, not on the material things. Oh, praise the Lord, kung may property, may lupa, at mayroong tao, at mayroong financial, talagang makapatayo talaga ng church building for convenient. Pero si Jesus, that time, ay wala siya. Focus on people's souls, preaching and teaching about the kingdom of heaven, about the kingdom of God. Paano sila maka-inherit ng kingdom of heaven, ng kingdom of God. All the multitude ay pumunta kay Jesus, resorted unto him. And Jesus teach them, at tinuruan sila ni Lord Jesus. Sa verse 14, And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. Jesus passed by. Dumaan lang si Jesus. Could you imagine? Pagdaan ni Jesus, may blessing. Si Levi, nakita ni Jesus si Levi, the son of Alphaeus, sitting at the receipt of custom. Kung sa atin, ito ay Bureau of Internal Revenue, BIR, of Israel. Pero under sila sa control ng Roman Empire government. That time, ay nasakop sila ng Roman government, Italian government in Jesus' time. Like us, nasakop rin tayo ng Spain, ng Amerika, ng Japan, at panitong West Philippine Sea, ginsakop na rin ng China. Si Levi ay si Matthew rin, sa Matthew chapter 9, verse 9. And as Jesus passed forth, from thence he saw a man named Matthew, sitting at the receipt of customs. And he said unto him, Follow me. And he arose and followed him. Followed Jesus. Kaya ang title of today's message ay Following Jesus. Si Matthew o Levi ay tumayo at sumunod kay Jesus Christ. Following Jesus Christ. Number 1 is the highest calling. Is the highest calling. Why? Because you are following God. Amen? Ito ay mataas na panawagan. Dahil sumunod si Matthew, si Levi kay Jesus. Following Jesus, number 1 is the highest calling. Matthew or Levi follow Jesus. He is busy. As a tax collector, may trabaho siya, mayaman siya, kilala siya sa lugar na yaon. And yet, iniwan niya yung kanyang trabaho because that is just temporal. And here's come the Lord Jesus Christ, eternal, called him, tinawag siya, and it's privilege
Many are called, but few are chosen for being an apostle. Apostle, ang meaning ng apostle ay, they had been with Jesus. They saw Jesus, nakita nila si Jesus, nakasama nila si Jesus. Yun yung apostle. Kaya pag may mag-claim ngayon, time natin na sila rin ay apostle, siya ay apostle, ay mali yan. Dahil ang meaning ng apostle, they had been with Jesus. They saw, they seen Jesus, nakita nila si Lord Jesus. Yan yung meaning ng apostle. Who is Jesus? Kung sa Israel ang tawag nila ay Yeshua. Joshua. Who is Jesus? Jesus is the King of Kings and Lord of Lords according to 1 Timothy 6:15, maging sa Book of Revelation. Jesus Christ is God according to God the Father, but unto the Son, meaning kay Jesus Christ is it, Thy throne, O God, is forever and ever, a scepter of righteousness. Ibig sabihin ng scepter, sitro, ibig sabihin ng sitro ay ito ay power, is the scepter of the kingdom. Hebrews chapter 1 verse 8 speaks of power, authority, yan ang sitro or scepter. Without Jesus, nothing was made. Kung wala si Jesus, walang mga nilikha. John chapter 1 verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kaya all things were made by Jesus, and without Jesus was not anything made that was made. Amen? What Jesus promised, I come that they might have life, and that they might have it more abundantly. John chapter 10 verse 10b. Itong virus, itong pandemya is from the devil. Marami nang pinatay. Jesus promised eternal life. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, on Jesus Christ, hath everlasting life. Believe it on Jesus has everlasting life. What Jesus done for us, all people. Jesus laid down His life. Sabi ni Jesus, and I laid down my life for the sheep. John chapter 10 verse 15. Apostle Paul testimony about Jesus who loved me and gave Himself for me. Galatians chapter 2 verse 20. Jesus made you and me to be righteous, for He hath made Him, Jesus, to be sin for us who knew no sin, na hindi alam ni Jesus yung kasalanan, that we might be made the righteousness of God in Him, in Jesus. When will Jesus return? Kailan darating si Jesus? 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the midst in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Kaya kailan darating si Jesus? Ang araw ng Panginoon ay katulad yan ng magnanakaw sa gabi na hindi natin alam yung pagdating ng Panginoon. Kung saan ang mga langit ay lilipas with a great noise. And the elements, yung mga elemento sa kalawakan ay magmi-melt. Anong melt? Matunaw. With fervent heat, matinding init, the earth also, at lahat ng ginawa ng mga tao na nandito sa libutan ay masusunog. Ibig sabihin, mga twin towers, mga buildings, lahat ng mga magandang mga architectural engineering na mga ginawa ng mga structure, lahat yun ay shall be born up. There also is a verse, no one know, even the Son of Man. Bilang tao, hindi alam ni Jesus yung pagdating ng Son of Man. Pero, bilang Diyos, ay alam ni Jesus ang kanyang pagdating dahil siya ay Diyos. Siya ay all-knowing. John chapter 14 verse 3. Ito ay napakalaking comfort sa atin itong sa troubled world tayo ngayon. John chapter 14 verse 3. Sabi ng Biblia, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Jesus will come again and receive you. And
unto myself that where I am, kung saan si Jesus, there ye may be also. Amen? Ito ay napakalaking comfort sa atin. Na sabi ni Jesus, I will come again and receive you unto myself, that where I am, kung saan ako naroon, sabi ni Lord Jesus, there you may be also. Kaya kung si Jesus, nandun si Jesus sa right hand of God, sa langit, kung saan si Jesus, doon din naman tayo. Ito ay napakalaking comfort sa atin. Following Jesus, number 1 is the highest calling. Number 2, attract sinners. Attract sinners. Balik tayo sa Mark chapter 2 verse 15. Mark chapter 2 verse 15. And it came to pass that as Jesus sat at meat in his house, may bahay rin si Jesus, sabi, in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples, for there were many and they followed him. Of course, si Jesus ay karpintero dahil ang kanyang foster parent na foster father niya ay si Joseph ay carpenter, kaya si Jesus ay may skill rin ng carpentry. Pero si Jesus, sabi ni Lord Jesus, ni unan ay wala ako. Sabi dito sa verse 17, when Jesus heard it, he said unto them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Attract sinners. Yung publicans, ito yung tax collector, ito man ay chief, ito man ay deputy, katulad ni Levi, ni Matthew at ni Zacchaeus. Sila ay mga publicans, mga tax collector na ang pagtingin ng mga Jewish people sa kanila ay they are corrupt and they are dishonest. They are sinners. Sila ay kabilang sa mga makasalanan, ang mga publicans. Publicans consider sinners being tax collectors because of their dishonesty and corruption. Jesus, kasama niya itong mga sinners na ito ng mga publicans, sat with them. Pero hindi ginagawa ni Jesus kung ano man ang kanilang ginagawang kasalanan. Jesus loves sinners. Jesus loves us, but God hates sin. We are in the world. We are all sinners. For all have sinned. From the Pope, pastor, ministro, evangelist, preachers, members, lahat ng tao ay makasalanan. Ako, ikaw, lahat tayo ay makasalanan. Si Jesus lang ang walang kasalanan. Jesus who knew no sin, di alam ang kasalanan. Si Jesus ay walang bahid ng kasalanan dahil siya ay Holy God. Jesus is a banal, the highest God. We are all sinners, we are in the world, but we do not do the system of this world. All kinds of sin, Jesus forgave them. Of course, kaya tayo makasalanan, we are trying our best na tayo ay maging matuwid by the grace of God. All kinds of sins, Jesus forgave them. The harlot, itong harlot, sa time nila ay old profession ito. Ito ay hostess. Pinaganda lang ito sa time natin ay guest relation officer, GRO. Katulad ni Mary Magdalene, the harlot, pinatawad ng Panginoon. The Samaritan woman na mayroon siyang 7 asawa, sabi ni Jesus sa kanya, na call thy husband, hindi ako magkamali, sabi niya, wala akong husband, pero nakapito na siya na lalaki na live-in, itong Samaritan woman. But Jesus did not condemn the woman. Jesus forgive the woman. At sabi ni Jesus, sin no more. Huwag ka nang magkasala. At naging, kung itong Samaritan woman, naging missionary pa. Siya pa ang nagpayag doon sa bayan na, tingnan natin itong si Jesus na to. Na ito na ang propeta, hindi lang propeta. Siya rin ay Son of God. Si Zacchaeus na chief tax collectors, maging yung magnanakaw na nasa kanan sa krus, mga makasalanan, all kinds of sins, pangalunya, pagnanakaw, pagpatay, pagnanakaw,
dishonesty, lahat ng kasalanan ay pinatawad ni Jesus. Kaya si Jesus ay nakaka-attract. Sa atin ng mga makasalanan, we are attracted by Jesus. Amen? At praise the Lord na we are saved by grace. All sinners, all kinds of sin, Jesus forgives and forget. Yun man ay lihim, man yan ay hayag. Jesus forgives and forgets all our sin. Kaya mabuti ang Diyos ay napapatawad at kinakalimutan. Pero yung tayong tao ay napapatawad rin tayo. Pero hindi nakakalimutan na mayroon pa rin lamat. Pero salamat sa Panginoon, Jesus forgives and forgets. 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. The blood of Jesus Christ, yung dugo ni Jesus Christ, the Son of God, nilinis tayong lahat sa ating mga kasalanan. Online and on-site, nilinis ang ating mga kasalanan. Following Jesus, number 1, is the highest calling. Number 2, attract sinners. And then the last, number 3, expect opposition and criticism. Expect opposition and criticism. Mark chapter 2, verse 16. And when the publicans, and when the scribes and Pharisees saw Jesus, eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, how is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? Itong mga scribes at yung Pharisees ay opposition sila laban kay Jesus. Sila ay nakikriticize laban kay Lord Jesus. Kaya kung ikaw ay tagasunod ni Jesus Christ, expect opposition and criticism sa looban ng tahanan, sa community, sa purok, sa barangay, sa probinsya, sa bayan, sa syudad. Expect opposition and criticism. Why? Mismo si Lord Jesus nakaranas ng opposition and criticism. Ang scribes, ito ay mga teachers, an expert sa books of Moses, sa 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Eksperto sila dyan at pinapatupad nila yan. Pero maraming sinulat doon si Moses tong kay Jesus. Pero ito, they are criticizing Jesus Christ. Even the Pharisees, ito ay religious group. Ito ay mga paring Hudyo. Ito ay mga self-righteous. Kaya nga, mayroong talata sa Biblia, maliban na apawan ninyo ang righteousness ng mga Parisiyo, ay hindi kayo mapabilang sa kaharian ng langit. Hindi kayo maka-inherit ng kingdom of heaven, ng kingdom of God, kung ang righteousness, sabi ni Jesus sa kanila, ay katulad ng righteousness ng Pariseo. Bakit? Kasi ang righteousness ng mga Pariseo ay pagpapaimbabaw. Ito ay self-righteous. Nasabi nga ng Biblia na madali pang makapasok yung kamilyo sa butas ng karayom kaysa itong mga self-righteous na to. Paano mangyari yon na yung needle, yung butas ng karayom, ay nantulad yan doon sa Israel na pag may yungib, ay yung tao doon, kailangan niya na magpakumbaba. Kaya even the kamilyo, ang laking kamilyo, malaki pa sa tao at mabigat pa sa tao. Pero makapasok doon kasi yuyuko siya. Pag yuko niya, makapasok na siya sa needle. Pero kung mayabang, alba ito yung butas yung needle, ng karayom. Pag mayabang siya, straight body. Pero hindi naman ibig sabihin ng straight body ay ng mayabang, no? Man lang yun, para hindi magbuktot, magkuba. Sabi ni Mama Nalinay, straight body, abing, gabuktot, kaping. Hay, kasi mayabang mahungga, straight body. Hindi, wamat aron para hindi ka magkuba. Hay kung mayabang, hay bunggo ka sa kwan, bunggo ka sa yungib, sa needle. Kaya, kung hindi mapakumbaba yung tao, hindi talaga makapasok
sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan yung tao ay magpakumbaba, bow down. Sabi ni Jesus, repentance toward sins and faith toward our Lord Jesus Christ. Kaya yung tao pag hindi talaga mag-ako ng kasalanan, mag-repent, hindi makapasok sa kaharian ng langit. Kaya pag nagpakumbaba, yung kamilyo nagpakumbaba, talaga makapasok siya sa butas ng karayom. Pero pag ang Pariseo ay self-righteous, righteous ako, nagtatides ako, ganito, mga ritual sa templo, sa Israel ginagawa ko, ayaw tanggapin si Jesus, ayaw maniwala kay Jesus, so mayabang talaga, dahil meron siyang religion na Judaism, hindi talaga makapasok sa middle, sa butas ng karayom. So, ganun, kailangan ng humility, yung humbleness. At ang number one dyan na example ay si Lord Jesus Christ. Napaka-humble niya. Doon lamang sa sabsaban ni pinanganak. Sa kainan ng mga asno o anong klase na hayop doon sa Israel. Pharisees, religious group. Ito yung mga paring Hudyo. Ito yung mga self-righteous. Kaya nga, ang sabi ng talata sa Biblia, maliban na apawan nyo ang righteousness ng mga Pariseo, ay hindi kayo mapabilang sa kingdom of heaven. Mga Pharisees nakausap ni Jesus. Sabi nga ni Jesus sa kanila, sa mga Pariseo sa John 8:44. Ano sabi ni Jesus sa mga Pariseo? Itong mga religious leaders sa Israel. Nasabi ni Jesus sa kanila, at ito yung mga opposition, ito yung mga critics ng Panginoon Kristo. Sabi ni Jesus sa kanila, harap-harapan sa John 8:44, "Ye are of your father the devil." Imagine, mga nasa templo na nagtatrabaho, mga Pariseo, mga reliyoso. Pero sabi ni Jesus sa kanila, "Ye are of your father the devil." Kayo ay sa inyong amang diablo. "And the lust of your father you will do." He was a murderer. Pinapatay nila si Jesus. From the beginning, even the mga propita, pinapatay ng itong mga religious leader. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. Hindi porke reliyoso, worker ng simbahan, naglilingkod sa simbahan, ay ligtas na. Pero hindi naman lahat. Makita yan sa pagbabago ng buhay. Going to Christ likeness, doing righteousness, at ay bunga yan ng Holy Spirit. The fruit of the Spirit is love, peace, joy, long-suffering, meekness, humility, at marami pa, 9 na bunga yan ng Holy Spirit. Kaya, expect opposition and criticism pag ikaw ay sumunod kay Jesus, if you follow Jesus. Kaya meron nga mag-asawa, nagalakad sila, may kasama silang nung bisirong asno, yung donkey, yung maliit lang, pero sinakyan ni Jesus yun, pumasok sa Jerusalem. Ang nakasakay doon ay yung lalaki. Sabi ng mga naga-critics, ay ito namang itong lalaki na ito, hindi naman gentleman. Imo gasakay sa donkey, pero anang asawa nagatikang, nagalakad lang. Yung critics sa isa, so nagbaylo, palit sila. Yung asawang babae naman yung nakasakay sa donkey, yung lalaki naman yung lakad. May nag-criticize naman iba. Ay, itong mahina talaga itong lalaki na to. Imagine siya yung leader ng tahanan, siya yung lalaki, tapos siya ang nagalakad, yung babae nakaupo doon sa donkey. Criticize, bumaba na lang yung babae. Lakad lang yung babae, lakad man yung lalaki. May nag-criticize sa kanila. Ay, talaga itong mag-asawa na to, wala talagang alam to. Hindi pinipirkanabangan yung donkey. Naglakad lang sila. Kaya ang ginawa na lang ng mag-asawa, binuhat na lang nila yung donkey. Kaya walang patutungan, kahit saan tayo pupunta ay mayroon talagang mga kritisismo. Kaya ganun talaga. Following Jesus, expect opposition and criticism. Doing righteousness, patuloy lang. Kaya nga,
patuloy lang by God's grace. Amen? Kahit anumang i-criticize na po, Bible ka, pag ganito ka, sige lang. Importante lang ay by God's grace and help ay following Jesus, patuloy lang. Following Jesus, number 1 is the high schooling. Number 2, attract sinners. Number 3, expect opposition and criticism. Thank you for watching and listening. God bless you and your family. Let us pray dahil magpipreach pa ako sa Higher Ground Baptist Church kila Pastor Dan La Chica doon sa Bacau Norte, dito rin sa Kalibo. Tayo mag-pray. Almighty God, our loving Father, maraming salamat po sa Word of God. Pagpalain ito sa aming mga puso. Thank you. Following Jesus is the highest calling. Following Jesus, attract sinners. Following Jesus, expect opposition and criticism. Thank you na kung sino ikaw, Lord Jesus, na ikaw nagbibigay sa amin ng abundant life at ikaw ay darating, di namin alam, pero salamat na kung saan ikaw, Lord Jesus, ay nandun namin kami. So, bandito kami sa libutan. We are praying for your safety, protection, at tulong po laban sa pandemya at mga frontliner. Tulungan niyo po mga doctor, nurses, aming government, President Duterte. Gabayan mo at pagpalain, Panginoon. Mga anak mo, mga pastor, evangelist, ingatan mo si Heidi, Amelie, Sister Pen, Sister Moniet, Lilin, Papa Jomar, si Petit, si Edgar, si Bong, si Dino, Nila, si G. May Sister Polumina, Agudon, Pastor Ramon Rosauro, Mama Ritis Maguire, si Nung Perry, Georgine, si Mamilin Guevara, Preacher Jim, Medora, mga CW, SI, Panginoon, mga beneficiary, at ganoon ang mga magulang, mga sponsor, and mga magulang, Pastor Nabli, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Rixel, Panginoon, mga kapatiran sa Higher Ground, sa Harvest, Aklanbap, pagpalaan niyo po, Panginoon, ingatan, bawat isa, si mga hindi ko nabanggit, Heavenly Father, Pastor Floripel, pagpalaan niyo rin, Panginoon, at bawat ang mga pray namin sa YouTube, sa FB, ay pagpalaan mo si Sister Almar Snabli Aran, Makibuntogon, ganun o Diyos, we pray man yapon sa iyo si Patrick, Macedonian Believers, ng Jima, ng Lisa, Julius Go, si Sister Mighty, si Jing Javier, si Pastor Floripel, Pastor Dan, ganoon Panginoon ng Israel, salvation ng Israelites. At we pray ang peace sa Jerusalem, si Ate Ani, hanggang si pagpalain si Brad Ronnie, Pama, Evolution, si Dino, si Nila, more birthdays kay Dino, kay Nila, ngayon Lord, pagpalain niyo, at more birthdays man kay President Duterte, birthday ngayon, pagpalain niyo si Kuya Kim, ang Nining, si KK, si Bots Buntogon, Marco Irao, Toto Lacan de la Cruz, Tony Christine, SP Soviet, Captain Neil, Andelario, Captain Rapidad, Mayor La Chica, si Engineer Villanueva, si Governor Miraflores, Lord, pagpalaan mo man, si Precious Nicodemus, good health na kanya, Pastor Dan La Chica, at si Ruth, Panginoon, palaan nyo ang kanilang mga buhay. We pray ang mga pastor, evangelist, and missionaries, Lord. Kayo po ang mag-bless sa kanilang mga buhay. Ingatan nyo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyong kabutihan. We are praying for your blessing and safety and protection, long life. At we pray rin si Isilco, ganun si Ma'am Helen Dasilao, Roma Santa, Missionary Jason Flores, Panginoon, pagpalain po, ingatan siya. Ganun po si JP Mendoza, Ate Inday, Ate Bibi, Ate Nita, Ate Bing, Pastor Rolly Coliano, Pastor Romeo Carlos, Pastor Gumi, Pastor Errol, Pastor Nisti, Pastor Salibio, may si J. Pablo, Spilin, si Kuya Ray, si John Ray, si Noknok, si Liudi, at si Riste, mga seafarers, mga OFW, Lord, ingatan mo sila, pagpalain, safety protection sa kanila, Mr. Loris, Ma'am Bergie, ganoon si Pastor Bob and Heather, ganoon si
Pastor Manuel de Alday, Pastor Arnel Torcido, Pastor Arnel, Pastor Melvin, ganoon si Pastor Eubin Canoy, Pastor Canoy, Panginoon, Pastor Jiho, Pastor Jiho Tirador, Pastor Ray Baogan. Ganoon, Panginoon, papayan po si Pastor Pio Tika, Pastor Arias, Pastor Ed, Pastor Hill, Pastor Dolpo, si Pastor De Leon, Panginoon. At good health ng anak ni Chandra Alita, Lord. We pray man si Regina Paruhinog, healing man, Lord, sa kanyang puso. At Rujeline, Panginoon. At ganoon Sister Mylene, may makaramdaman, healing po sa kanila. Maging si Natasha, palayan din kanyang pamilya, Panginoon. At yung mga hindi ko nabanggit. Maging si Julia, maging si Vanessa, Lord, na Mr. ingatan mo sila. Si ganoon si Janjan, ganoon si Insoy, ingatan mo. Maging si si Ricky Bornalis, ganoon po, Panginoon, si Kuya Julius, Kuya Ricky, si Dennis, Joseph Sedino. Mga teachers, mga magulang, mga bata na nagmo-module, tulungan niyo, Panginoon, bigyan ng talino at good health. Tulungan sa mga modules sa private school at sa government school, Panginoon. Mga magulang, mga anak, Panginoon. Pagpalaan niyo ang Kalibo, pagpalaan niyo, Lord, ang Aklan, pagpalaan niyo ang Pilipinas at ang Israel, pagpalaan niyo, Panginoon. Pagpalaan niyo mga missionary pastor. We pray na sa 7 continents of the world, more than 7 billion people, na sila rin, Ama, ay ma-enlighten ang gospel at sila ay Holy Spirit kayo pong work sa puso nila at ang mga kaluluwa. Sila ay makakilala at makahear ng gospel at sila ay mag-believe kay Jesus Christ bilang kanilang personal Lord and Savior at ng Diyos ng kanilang buhay. Maraming salamat po kayo po, mag-ingat, magpala sa bawat isa, sa spiritual, material at financial at long life. At in your time, Lord, itong pandemya, itong COVID ay mawala na rin sa inyong kapanahonan. At kailang, Lord, nakakaalam paano talaga ang panito ng mga vaccine na to, ang resulta. Hindi namin alam, pero alam mo, Lord, yung mga behind this, kung ito'y makakabuti o makasama sa katawan at sa mga next generation. We pray, Ama, na kayo rin po ang panito. We pray na kayo pa rin masunod, Lord, at kayo rin yung supuin ito, Lord, kung ito ay may masamang epekto sa katawan ng tao at sa mga future generation. We pray, Ama, na kayo rin po ang magpahinto nito at kayo rin po, Panginoon, na matapos itong pandemya. Salamat po ng marami. Sa iyo po ang lahat ng glory, honor, at power. Palain rin po ang aming giving, aming mga buhay na magamit kami sa inyong gawain. At sa ating kalagitnaan, kung hindi mo pa alam kung saan patutungo, pag ikaw ay mamatay, hindi mo alam kung saan patungo yung kaluluwa, kung sa langit o sa impyerno, hindi mo alam, pero napakadali lang malaman na mapunta ka sa langit sa ang iyong kaluluwa. Letter A, letter B, letter C lang. Letter A, admit na lahat tayo makasalanan. Ikaw, ako ay makasalanan. Letter B, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy household. Walang ibang pangalan na binigay ang Diyos sa silong ng langit upang ikaligtas ang tao bagko sa pangalan lamang ni Lord Jesus Christ at wala nang iba. And letter C, choose or confess. Choose Jesus. Tanggapin mo si Jesus. Piliin mo na tanggapin si Jesus by faith as your personal Lord and Savior. So kanya, yan ang desisyon mo, sumabay ka lang. Kami mga kaibigan, mahal sa buhay, sa online, sa YouTube, sa Facebook, sumabay ka sa pagtanggap mo kay Jesus Christ by faith as your personal Lord and Savior. Tayo manalangin, repeat after me with all your heart. Lord Jesus, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa iyong pag-ibig. Inaamin ko po ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat kong mga kasalanan. Pinagsisihan ko po ang aking lahat ng mga kasalanan. Panginoong Hesus, salamat po kayo namatay sa krus, inilibing muling nabuhay para sa kabayaran at sa aking kaligtasan. Ako po, Panginoong Hesus, naniniwala sa inyo at binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, pumasok ka sa puso ko, sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas at Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangako ng buhay na walang hanggan sa langit. Thank you, sweet Holy Spirit. Tulungan niyo po ako, O Diyos, na mamuhay na kalugod-lugod sa inyo at magawa ko ang iyong mga kalooban. Sa pangalan ng
Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ikaw ay nag-pray, no? Diyan sa nanonood, nakikinig. Sabi ng Biblia, John 1:12, ikaw na ay anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap ay anak ng Diyos at meron ng buhay na walang hanggan, wala nang hatol sa impyerno. Romans 8:1, therefore, if any man be in Christ, ay wala ng condemnation at bago nang nilalang. Therefore, if any man be in Christ is a new creature. Praise the Lord. Tayo ay mag-close sa kanta. At ako'y babiyahe pa. Mapipreach pa. So number 34, higher ground. Timing man sa higher ground man ako mag-preach pagkatapos ngayon dito. 34, higher ground. First and last. Higher ground. Punta ko sa Higher Ground Baptist Church after this. Happy birthday ka ni Heidi kahapon, no? Kay Nila rin, happy birthday kahapon. At kaya naman kay Dino at kay Presidente Duterte, birthday niya rin makaroon. Okay, happy birthday sa inyong lahat sa mga nag-birthday. Sing, I'm praising on the upward way, new heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound, Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane down I have found, Lord, plant my feet on higher ground. Last, I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright, but still I pray till heaven I've found. Lord, lead me on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found, Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Almighty God, our loving Father in heaven, thank you po sa iyong salita at sa mga awitin. Pagpalan niyo po sa aming puso ang iyong salita. Huwag namin makalimutan. Following Jesus. Number 1 is the highest calling. Number 2, following Jesus is speak opposition and criticism. And following Jesus, number 2, attract sinners. At number 3, speak opposition and criticism. Sa inyong tulong at biyaya, Heavenly Father, ay kami ay makapamuhay dito sa sanlibutan, itong sa magulong sanlibutan na to. At thank you, Lord, na ang mga plano mo sa amin ay good future. Thank you para sa amin, sa aming pamilya. Maraming salamat po. At sa i-bless mo ang community, ang dito, ang sa Aklan, sa Kalibo, maging ang Pilipinas, pagpalan niyo, Panginoon. Palain niyo po ang mga anak mo at ang mga tao, Panginoon, na nangangailangan. Pagpalain niyo, Panginoon. Palain niyo rin ang mga taga-gobyerno. Gabayan mo sila, bigyan ng wisdom, guidance. Heavenly Father, ganang mga pastor, missionary, evangelist, palain niyo po. Salamat po at sa iyo po ang lahat ng glory, honor, at power. Pagpalain niyo po ang nakikinig, nanonood, online and on-site sa pangailangan nila, spiritual, material, healing, kalusugan, long life, sa mga problema, Lord, solusyon, tulungan niyo po sila sa nangailangan, padalan niyo po, Heavenly Father, sila po. Thank you po na marami at sa iyo lahat ng glory, honor, power. Thank you, sweet Holy Spirit. Ito aming dalangin pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Thank you. God bless you and your family. Thank you for watching. Bye-bye.